Hello, hello, Scorpio Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July 20 hanggang 26. Alamin po natin ang mga naghihintay para sa inyo. Upo na, upo na, upo na. But first, ihanda mo na Scorpio ang iyong isang tanong. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, nice. Siya nga pala mga Scorpio, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? Sa mga new subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. Malaking tulong po ang inyong pagmamahal at i-share nyo po yung ating video para po marami pang Scorpio makapanood nito. So please tulungan nyo po ako, do not skip your ads, okay? At the bottom, meron kang the Nine of Wands. Panahon na to for you Scorpio na talagang tapusin na yung mga dapat tapusin. You've been working so hard. Halos ibigay mo na ang lahat pero you're realizing na parang I need now to really figure out kung bakit ba ako nagpapakahirap ng ganito. You have really a great parang effort and pagmamahal sa isang bagay na parang na-realize mo, teka, parang walang nangyayari. Parang panahon na for me to figure out how will I accomplish something. Ramdam ko yung parang latang-lata ka na pagod ka na, gusto mo nang bumitaw, lahat na ginawa mo pero wala pa din. You've been so heartbroken, bruised, hindi ka makatulog, hindi ka makapagpahinga dahil fini-figure out mo paano ba to, paano ba to, paano ba to. Makakaasa ka this time Scorpio na merong isang bagong pag-asa. Merong isang bagong chance na kapag kinuha mo, kapag ginawa mo, yun ang susi para makawala ka na sa cycle na ito at maipanalo mo na yan. Okay? Especially here, in your core energy, meron kang the judgment card. Meron kang marirealize this week. Si Archangel Gabriel ay merong malaking balita sa'yo. So, maaring this week, medyo malinaw ang mga panaginip mo or you will read a lot of quotes or mensahe na parang, uy, tinamaan ako doon. O kaya mga kanta na parang, uy, parang meron ako na-realize. Meron kang mga messages mula kay Archangel Gabriel na magpapagising sa'yo na parang, ay, mali ito. Ay, ganito pala dapat. So kung ano yung ma-figure out mo, makakatulong para magbago ka ng strategy. Para magawa mo na yung pinaka-effective na paraan para mapanalunan na to or magawa na ito. No? So ngayon, Scorpio, kapag na-realize mo yung tama, actionan mo. Marami kasi sa atin, hindi lang Scorpio ha, maraming tao sa buong mundo na na-realize na nila, alam na nila yung gagawin pero walang inaksyonan. Walang binago, walang ikinilos. Kahit pa sinampal na sila ng katotohanan, ginagawa pa rin yung nakasanayan o yung mali. 'Di ba? So once na magising ka this week at malaman mo na, ganito pala yung dapat kong malaman, ganito pala yung dapat kong ikilos, ganito pala yung dapat kong gawin, actionan mo para maihabol mo pa at maituloy mo na once and for all. Okay? Judgment card, meron kang the Four of Wands. Okay? Sabi dito, kung ano man tong pagkagising mo, it will affect your goal. At yung goal na ito ay para sa pamilya. Meron ka bang pinapagawang bahay, pinapatapos na property, or meron kang kinukumpuni and then parang hindi matapos-tapos. So meron ka daw dapat makita na parang, kaya pala. Kaya pala hindi matapos-tapos dahil dito. Baka dahil sa materyales o dahil sa budget o baka dahil sa mga hinihiling ni engineer, parang ganyan. O kaya for others, nakita ko dito na kung nag-iisip ka, bakit hindi ko maabot-abot yung goal ko?
Bakit yung minamanifest ko, bakit ang bagal-bagal? Bakit ang hirap-hirap? Bakit hindi ako makatuloy doon? Meron kang dapat maintindihan. Baka mamaya meron ka palang maling kinakausap. Baka mamaya may mali pala sa plano. Baka mamaya meron palang maling asungot sa paligid na nagpapabagal sa'yo. So ngayong linggong ito, maliliwanagan ka dyan. At dapat mong itaboy yung rason kung bakit ka tumatagal at idiretso mo na to para once and for all magawa mo na. Okay? Importante yan for you. So, mga Scorpio, ano ba tong goal na ito na parang nahihirapan kang abutin, nahihirapan kang kunin? I-comment mo nga, i-manifest natin nang sa ganun matupad na para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Eight of Pentacles. Sinasabi dito, Scorpio, na panahon to really go back to the work. Alamin mo kung ano yung pinakamabisang paraan para ma-accomplish mo na to ngayon. Okay? Narinig ko dito na parang pinapahirapan mo ang sarili mo. Meron kang mga dapat gawin na magaan, na mas effective, pero mas pinipili mong daanan yung mas mahirap na ruta. Parang ganun eh. Kaya lalo kang nababagalan, lalo kang nahihirapan, lalo kang nabubugnot dyan. It's because medyo makaluma daw yung sistema mo. I don't know why. Parang you need to upgrade. You need to go back to learning something new. Parang sabi, halimbawa, ikaw ay naggagapas ng damo sa garden mo. Ginagamit mo yung maliit na gunting. Meron namang lawn mower ka sa ano mo, bodega mo, di ba? So, bakit ka nagtitiis sa mahirap na gunting kung meron ka namang lawn mower? Parang gano'n ang ideology. Gano'n yung explanation dito. Why are you doing something in a heavy way kung meron ka namang paraan na available for you para magawa to? So, anong dapat gawin ni Scorpio? Kung kailangan mag-training para makuha mo yung pinaka-effective way, mag-training ka, mag-workshop ka, mag-seminar ka, para malaman mo yung makabagong paraan, para patalasin mo yung skills, pabilisin mo yung iyong abilidad para mag-swak sa inaasikaso. Parang ganon. Okay? Eight of Pentacles, the Two of Pentacles. Kailangan mo daw balansehin this week, Scorpio, bilang paalala, yung iyong trabaho at yung iyong buhay pamilya. Nakita ko dito na parang medyo nakatutok ka sa isang bagay and then nakakalimutan mo nang tutukan yung iba. No? Alam ko frustrated ka na ma-accomplish ito. Alam ko naman yan eh. Nagusumikap ka at para din naman sa pamilya mo yan, di ba? Para din naman yan sa kinabukasan mo. Pero kakatutok mo kasi dito, lalong na-confuse ang isip mo. Pagod ka na. Yan yung rason kung bakit hindi ka makaisip ng tamang paraan or hindi mo makita yung mga mali ay dahil pagod na yung utak mo at katawan mo. So, pinapayuhan ka dito na balansehin mo yan. If you need to take a vacation, if you need na kunin yung mga day off mo or yung weekends mo para makapag-relax. Kasi kapag relax ka, Scorpio, doon papasok sa iyo yung tamang diskarte na parang, ay, mali pala yun, no? Naisip mo yun habang kumakain ka ng merienda or habang nakahilata ka sa sofa mo, naisip mo na, ay, oo nga, mali yun. So dahil nakapag-relax ang isip, pumapasok yung tamang diskarte para mabalanse mo na kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Importante yan sa'yo this week. So, mga Scorpio, tanungin kita ngayon, taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood ng reading today? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Nag-e-enjoy ng ating special reading. Gusto ko po kasing malaman kung saan nakakarating yung ating mga pagbasa. Comment po kayo sa baba. In the area of what you need, meron kang the Queen of Swords. Meron kang Queen and King here. Ibig sabihin, kung meron po kayong partner or asawa or lover, pag-usapan nyo kung ano man tong bagay na nahihirapan ka na. Na baka matulungan ka niya, baka pwede kayong mag-tag team or mag-work together to accomplish this. Narinig ko dito na hindi mo naman to kaya mag-isa. Mas maganda daw kung may tulong ng iba para maliwanagan ka sa tama mong proseso.
Halimbawa, sa hapunan, pag-usapan nyo mag-asawa na parang, huy, lover, uy, asawa, ito ang issue ko. Ito ang nahihirapan ako, hindi ko na alam gagawin ko. Maaring meron siyang solusyon o meron siyang paraan na may isip mo, ay, oo nga no, tama ka. Pwede kong gawin yan. So, parang ganon. So, kung sino naman tong very trusted person sa buhay mo, makakatulong siya sa'yo. Okay? So, with the Queen of Swords here, pinapayuhan ka, Scorpio, na paliwanagin mo isip mo. Medyo gulong-gulo ka pa eh. And here you are trying to figure out kung ano ba yung tamang desisyon. Hindi mo pwedeng gawin yung desisyon kung malabo pa. Okay? Malaking bagay ito for you. Kapag gulong-gulo ka pa, do not make a big decision. Kapag hindi ka pa sigurado, huwag mo munang galawin. Huwag mo munang hakbangan. Kailangan maliwanagan ka muna, makalkal mo muna yung truth. Okay? Because nakaangkla ka sa katotohanan ng mapanghahawakan mo ngayon. Example, may pinapagawa kang bahay at na-realize mo, ay, napakamahal pala nung mga materyales na nire-request sa akin ni engineer. Mali naman ata yun. Meron namang mas mura pala para mas pasok sa budget ko, para hindi maantala itong pagpapagawa ko. So ngayon, dahil alam mo na yung katotohanan, madali na sa'yo mag-decide. Parang ganun, no? So, alamin mo muna lahat ng truth, kalkalin mo muna lahat ng buong katotohanan para maging madali sa'yo makapag-decide. Okay? Queen of Swords, meron kang the Strength card. Sabi dito, kapag nalaman mo na yung truth, maging matapang ka na aksyonan siya. Sabi ko nga sa inyo kanina, marami sa atin nagigising sa katotohanan pero wala namang lakas ng loob na aksyonan yon. Na-realize mo na mali yung ginawa ni foreman, mali yung ginawa ni engineer sa pinapaayos mo sa bahay pero hindi mo kinausap, hindi mo hinarap, hindi mo inaksyonan. Halimbawa din, sa trabaho, na-figure out mo na, ay, bakit sa akin lagi pinapasa lahat ng trabaho nila? Kaya tuloy, tambak ako. So na-realize mo na parang mali pala to. Bakit hindi mo aksyonan? Magpakatapang ka, ikomprontahin mo, magsalita ka na para maidiretso mo na yung dapat idiretso. At hindi ka na malamangan ng kung sino man. Kung ito man ay conversation sa inyong mag-asawa, sa inyong mag-partner, harapin niya ng may tapang, sa kadahan-dahan lang daw. Huwag mong bibiglain, huwag mong papwersahin, huwag mong ibabagsak na lang bigla yung issue. Kailangan gradual yan para magkaintindihan kayo sa isip at hindi sa emosyon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Swords. Meron kang nalamang impormasyon through text, email, chat, or pag-uusap with someone na dito ka naliwanagan na parang, ganun pala. Mali pala. Wala pala akong aasahan. Matagal pa pala. So, this information na darating sa'yo, kaya bantayan mo yung phone mo, dapat full charged yan, dapat may wifi yan or may data yan, para madali mong makita yung balita or impormasyon na magpapagising sa'yo na, okay, ganito na yung gagawin ko, ito na pala yung status. Para alam ko na yung lulugaran ko, alam ko na yung gagawin ko pagdating sa goal ko. Parang ganyan. Okay? Page of Swords, the Ace of Pentacles. Yes, talagang meron darating sa yung balita tungkol sa isang pagkakataon, sa isang chance, sa isang opportunity na parang nagising ka na, okay, bakit ba ako nagtsatsaga dito, meron pang bagong bagay? Bakit ba ako nagtitiis dito, meron pa akong bagong chance? So ngayon, babaguhin mo na yung strategy mo, nagising ka na, parang okay, anong gagawin ko dapat dito, aaralin mo. Mag-research ka na may darating na bago, meron akong bagong opportunity, ano ang plano ko dito. Kapag napagmuni-munihan mo na plano mo na, grab it. And umaksyon ka doon sa bagong buhay. Nakita ko dito talaga na new life, new beginning ito. Kaya kailangan tutok ka dito, kailangan eyes on the prize, eyes on the target. You know your goal at alam mo yung halaga nito para dito. Example, na-realize mo na pagod ka na kakapila sa trabahong to, paghahanap para makapasok sa public school. Example, nakapasa ka sa licensure exam bilang teacher. So meron ka ng bala,
para makapasok sa public pero lahat ng public na pinupuntahan mo wala pa din. Talagang pinipilit mo noon, sobrang pagod na pagod ka na. Sabi mo, kailangan ko ng mag-decide tungkol sa career ko. Kailangan ko makita kung ano yung dapat kong action dito and maging matapang dito. So ngayon, nag-research ka, sabi mo, I need to find another way. Biglang boom, may lumabas na opportunity. Isang teaching job halimbawa, pero online. Halimbawa lang. Tapos sabi mo, ay, may pag-asa pa ako kahit walang public school na magbukas sa akin. Merong bagong opportunity. Sige, tulayan ko yun. Gogora ko yun dahil susi ko to para mabigay ko sa family ko halimbawa yung needs nila. Makabayad sa bills, makapag-provide for the family. So, kung ano naman to na-realize mo patungkol sa isang new opportunity, sunggaban. Ito yung last chance mo. Ito yung last na mapangkakapitan mo. Sa kabila ng mga pagkatalo noon, meron ka pang isang bagong bala o isang bagong grasya na yun talaga ang para sa'yo this time. Okay? And in the near future, kailangan talaga pagtrabahuhan natin to. Kailangan talaga ibigay natin yung ating dedication, yung ating power, yung ating effort para ito'y magbunga ng maganda. Huwag ka mag-alala, nakita ko dito, hindi ka mahihirapan dyan. Basta gawin mo lang yung makakaya mo, gawin mo lang yung effort mo, you will realize na ay, kaya ko pala to. Magagawa ko pala to. Ang kailangan ko lang, ihanda ang sarili ko sa responsibility para magkaroon siya ng effective bunga para sa akin. You have 8, 9, and 10. Ibig sabihin, malapit nang matapos yung issue or problem or struggle mo dyan. Congrats po. 10 of Wands, meron kang the Justice card. Yes, talagang hustisya ito. No? Binalik sa'yo ng kapalaran lahat ng pinagpaguran mo. Kumbaga, worth it ang lahat. Sulit lahat ng ginawa ko dito. My hard work will pay off. Aanihin ko rin dito ngayon kung ano man yung mga pawis, puyat, pagod na nilaan ko. So congratulations. Merong papatunguhan lahat ng ito at sa huli, ikaw ang panalo. Congrats po. Halimbawa, yung example natin kanina na VA ay online teaching na gagawin mo siya ngayon, tutumbukin mo, ayun. In the near future, you will get that credential na meron ka ng time na mag-apply in the near future sa public school at nakita nila na parang, uy, nag-ano ka pala, online teaching ka pala. Pasok ka sa amin dahil meron kaming online work from home setting para sa mga estudyante namin. So, ikaw ang kukunin nila dahil meron ka na experience doon. Parang ganun eh. So, yung lahat ng paghihirap mo ngayon, lahat ng experience mo ngayon, makakatulong yan sa'yo balang araw. Babalik yung hustisya at papabor sa'yo yung mangyayari. Congrats po. In your challenge, meron kang the 4 of Pentacles. Sabi dito, panahon to for you, Scorpio, na buksan ang sarili. Masyado kang guarded, masyado kang nakahalokip-kip dyan, in your comfort zone, in your safe zone, at ayaw mo mag-try. Meron kang isang bagong itatry. Ito yun, no? May bago, kaya kailangan balansehin mo yung buhay mo. You need to decide para sa growth ng career mo. Pero dahil takot kang gumalaw, takot kang mag-try, walang mangyayari. Diba? So, open yourself to the possibility. Like I've said, yung example kanina, naghahanap ka ng public school na mapasukan pero August na. No? July pa August na ngayon. So sabi mo, punuan na. Wala akong mapasukan. Pagod na ako. Pero meron pang isang chance, meron pang isang opportunity na online teaching. So, buksan mo ang sarili mo doon, maaring yun pala yung para sa'yo ngayon para magbigay ng stability para sa'yo. So, huwag kang choosy. Huwag mong harangan yung mga posibilidad. Okay? 4 of Pentacles, the King of Wands. Magpakatapang ka. No? Maging maalab sa puso mo yung pag-try. Maging experimental ka naman. Maging adventurous ka naman. Hindi pwede nakahalok kip-kip lang dito, walang mangyayari. Paikot-ikot ka lang dyan. Same old problem, same old solution, walang growth. Pero kung susugal ka ngayon sa mga bagong bagay, ipaglalaban mo yung plano mo, and you will see the fighting spirit na meron ka talaga, makawala ka sa sitwasyon na ito.
Okay? So magpakatapang, take a risk, venture forward, and sumubok ka ng mga bagong bagay. Okay? In your fortune, meron kang unknown territory. You are exactly where you need to be. Yes, talagang tutuloy ka sa mga bago. Meron kang bagong journey. Talagang you own ang nakatadhana para sa'yo. Kaya hindi na maganda or hindi na applicable sa'yo na nandyan ka lang, stuck ka dyan. Alam mo na pagod ka na wala ka nang magawa, di ba? Wala nang patutunguhan pero pinipilit mo pa rin. Time na to chase or to begin something new. Something new. Mag-try ka ng bago. Halimbawa, yung binebenta mong karinderya talagang lupay-pay na, wala nang customer. Why not mag-online selling? So, meron kang bagong diskarte na maaaring gumana para sa'yo. Okay? So, in your fortune, meron kang the King of Swords. Si King of Swords dito, parang kikilos ka na. Liliwanag na sa isip mo kung ano yung tamang aksyon, tamang tulay, tamang diskarte na nung nakaraan pinagpapaliban mo. Kaya sabi mo, hindi pa ako handa. Pero ngayon, lalakas ang loob mo para dumiretso na. Halimbawa, takot kang mag-apply doon kasi iniisip mo baka hindi pwede sa akin, baka hindi ako makapasa. Pero ngayon sabi mo, sige, bahala na si Batman. Bahala na si God, tutulay na ako doon. Tatry ko lang. Parang ganyan. So meron ka ng malaking decision ngayon para umabante. Congratulations. Narinig ko din, parang merong authoritative figure sa buhay mo, maaring boss, HR, supervisor, kung sino man yan, magbababa na siya ng desisyon na pabor sa'yo. Congrats po. King of Swords, the Five of Cups. Yes, kung ano naman tong bagong desisyon, magpapalaya ito sa'yo mula sa nakaraan. Parang sabi mo, sige na, bibitawan ko na yan, mag-move on na ako, isusuko ko na yan, meron akong yayakapin na bagong diskarte or bagong aksyon na papabor sa akin. Congratulations, okay? In your divine messages, meron kang your commitment is being tested. Sabi dito, tinetest ka lang ni universe sa kung hanggang saan ka kaseryoso at ka-faithful sa pangarap mong trabaho o sa inaasikaso mo. Maraming naging pagsubok pero hindi ka pa rin bumibitaw. Meron ka pang isang chance, meron ka pang isang option. Kunin mo yun. Patunayan mo kay universe na hindi ka bibitaw, hindi ka mag-quit pagdating sa pangarap sa buhay. Kung palyado man yung isang option, palyado man yung isang daan, meron ka pang ibang option, hanapin mo yun. And sabihin mo kay universe na, I will find my way. I will find the right solution para maabot ko yung gusto ko. In your divine, meron kang the Ace of Wands. Talagang meron kang new idea, new strategy, new plan. Maging confident ka doon. Hindi pwede ngayon, Scorpio, yung tamad, yung duwag, yung takot sumugal, takot lumaban sa buhay. Merong exciting chance. Meron kang 1 and 1 here. Ace of Wands at saka Ace of Pentacles. Sabi niya, new door, new opportunity, new chance, new path para sa'yo. Kaya kung ano man tong bagong ito, huwag sayangin. Kailangan talaga magpakatapang at sabihin mong, maaring yan na yun. Maaring yan na yung chance ko. So give it a shot. Okay? Congrats po. Ace of Wands, the Seven of Pentacles. Sabi dito, kung meron ka talaga mga pinupundar, mga tinatanim, mga hinihintay na mga sagot, no, hinihintay na development, meron kang magandang idea ngayon para mapabilis yan or malaman yung update dyan. Hindi ka daw pwedeng maghintay palagi. Hindi ka pwedeng laging nakatanghod lang dyan at umaasa na baka magbago, baka magbunga, baka mapisa, baka dumating sa akin. Kailangan daw meron kang bagong strategy para hindi ka nagsasayang ng oras dyan. Okay? So now, rise up. Change tayo ng plano para yung mga hinihintay nating magbunga ay magbunga sa ibang paraan. Okay? Halimbawa, naghihintay ka ng tawag sa Japan dahil nag-apply ka doon, pero ang tagal-tagal na, di ba? So maghanap tayo ng makabagong diskarte para matumbok natin yung dream natin na makapag-abroad. Parang ganon. O halimbawa, naghihintay ka ng sagot sa iyong exam o sa iyong pinipilahan, kailangan merong kang gagawin para matiyak mo kung kaasa-asa ba to or ako'y kailangan na maghanap ng iba. Parang gano'n eh. Kailangan dito active ka, gumagalaw ka para hindi ka nahihirapan ng matagal. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards.
Alam mo yung kandila ko, pahina siya ng pahina ng ilaw. Sa'yo lang to nangyari. So parang sabi dito, ramdam ng yung spirit guides na nahihirapan ka sa kaliwanagan o sa pag-asa. Sabi dito, paalabin mo yung apoy sa puso mo, yung fire within you with the King of Wands, at talagang sumugod ka, magkaroon ka ng effort, fighting spirit, at motivation to charge forward. You have Stork, news of a birth or a new business opportunity. Naku, congrats. Meron daw pong darating sa inyo na magandang balita. Sabi ko nga, cellphone, bantayan, dyan manggagaling yung magandang news. You have Weeping Willow, malungkot ka na about something. Siguro sobrang pagod, sobrang kayod, pero wag ka mag-alala, kayang-kaya mo pang makabawi dyan. You have Cracked Cup, dissatisfaction with life. Yes, marami ka talagang disappointments, pagkadismaya, pero makabawi ka pa ha. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa dito dahil meron pang mangyayari, meron pang darating, kaya laksa ng loob, magpakatibay. You also have Elephant, a long journey. Meron po sa inyo talaga babiyahe, meron kang aasikasuhin sa ibang lugar, sa ibang probinsya, or baka lilipat ka ng bahay, trabaho, career, meron kang growth dito. Yun ang dapat mo antabayanan. Ano ba yung tinuturo sa akin ni Kapalaran, ni God, kung bakit kailangan ko itong pagdaanan? Ano yung lesson? And that lesson will tell you what to do moving forward. Okay? Ang outcome ni Scorpio for July 20 to 26, the Ten of Cups. Beautiful. Si Ten of Cups all about really fortune after difficulty. Nahirapan ka man, na-disappoint ka man, na heartbroken ka man many times. Pero sabi ko nga sa'yo, itong bagong bagay na parang kukunin mo, sabi mo, uy, may chance pa ako. Nagising ka na meron pa akong ibang dapat gawin, meron pa akong ibang dapat na asahan. Biglang boom, merong magandang balitang dadapo this week. Maaaring approved, nasagot na bigla, tinawagan ka, na-confirm na okay na ang lahat. Kaya mag-celebrate ang pamilya dahil merong isang dream o isang goal na matutupad. Congratulations. Ten of Cups, the Hanged Man. Yes, malinaw na kung ano man kaliit itong liwanag na lumalabas sa ating kandila na parang padim ng padim. Pero sabi dito, asahan mo Scorpio, at the end of the week, liliwanag ang isip mo patungkol sa mga laban sa buhay, pangarap para sa pamilya, sa desisyon para sa pamilya. Alam mo na yung gagawin mo. Kaya kitang-kita mo na kung ano yung potential na mangyayari at ibibigay mo yun, susungkitin mo yun para sa pamilya. Meron kang rason para mag-celebrate. Hindi ka na stuck, hindi ka na stagnant dito, hindi ka na nakahinto, may aandar na. At narinig ko talaga dito may big news na parang sobrang saya ng family dahil meron ka nang napala. Congratulations. Okay? Scorpio, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Close your eyes and think of your one question. Inhale and exhale. You have the Moon card, Queen of Swords, and then the Magician card. Sabi dito at the bottom, you have the Knight of Wands. Kailangan mong tapangan ang sarili mo. You need to fight forward. Walang alinlangan, walang duda. Sugod, laban. Okay? Alam ko ngayon medyo nalulunod ka sa mga takot, sa mga alinlangan. Marami kang question, marami kang duda, pero kailangan talaga malinaw sa isip mo kung ano yung purpose ng question mo. Kailangan mo manindigan, kailangan mong kapitan yan. You have to make a choice. Mahirap man, nakatakot man, hindi man ako sigurado, pero sige na, laban na, gora na. You have what it takes. Kayang-kaya mong gawin yan. You have the power to make it happen. You have the magician here. Ibig sabihin, kaya mo, magagawa mo. Meron kang abilidad na maipanalo yan. So, trust yourself, charge forward, huwag kang matakot sa mga alinlangan, sa mga kalabuan. Maliliwanagan ka rin, kaya manindigan sa isang choice, ipaglaban ito. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Yes, ito para sa'yo. Minanifest mo yan, it will happen to you. Congrats po. Okay? Sa Scorpio, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong July 20 to 26. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.